Bukod sa edukasyon, premier din ang health services sa Makati. Mayaman man o mahirap, kayang-kayang magpagamot sa mga pangunahing pribadong ospital sa lungsod dahil ito sa Yellow Card at Universal Health Insurance na ipinagkaloob sa mga taga-Makati. We've been investing also a lot in terms of health. May napunta nung kanina, ang bill niya 380,000. Pero magkano binayaran? 200 pesos. So, malaki ang subsidy ng lungsod at dapat lang quality rin yung ibigay natin na serbisyo para sa kanila. Lahat po ng gastos, gamot, lahat, doktor. Nakagastos po kami ng 40,000 po. Subalit, wala po kaming binayaran. Yung aking yellow card at saka PhilHealth na nagamit ko yung totally, talagang wala akong binayaran. Hindi man lang ako nag-cash out o kahit any amount hindi ako naglabas talaga. Na-experience ko po yan nung I was being sick and then nag-cost po ako ng almost 10,000. Nagbigay lang po ako ng 200 donation. Which kung may sakit po ako, hindi ko na po biniburden yung kung saan ako kukuha ng pambayad. Ipinagmamalaki rin ng lungsod ang ospital ng Makati na kayang makipagsabayan sa mga pribadong ospital. Kumpleto ang pasilidad at state-of-the-art ang mga gamit upang matugunan ang pangangailangang medikal ng mga mamamayan. Yung pasilidad po ng ospital ng Makati, napakalinis po. Mababait po sila doon, maging yung mga nurse. Maganda po talaga yung serbisyo nila. Hospital ng Makati, we've made advances there by having our own hospital management system. And currently, we're building a new one, a 12 to 14-story hospital ng Makati. And this will now cater to our residents. Bilang karagdagang tulong sa mga may sakit, inilunsad noong 2013 ang libreng gamot para sa mamamayan. Ito ay programa ng lokal na pamahalaan ng Makati na namamahagi ng mga kailangang gamot ng Yellow Card members, senior citizens na may white card mula sa gobyerno, at PWDs na naninirahan sa Makati. The Makati City sees to it that persons with disabilities, mabigyan kami ng at least 20% sa pagbibili ng gamot, sa Mercury Drugs or in any drugstores. Kasi majority sa mga may kapansanan sa amin, may mga may sakit. So malaking bagay yung diskwento sa mga gamot in terms as benepisyo ika nga ng para sa aming mga may kapansanan. Ilang health programs din ng Makati ang kinikilala dahil sa magandang serbisyo at halimbawang ginagawa nito. Isa na rito ang newborn screening program ng lungsod na ginawaran ng Exemplary Achievers Award ng University of the Philippines, Manila, National Institutes of Health. Kasi ang mga doktora at mga nurses ng public hospital po, mas maganda pa po mga alaga ang mga ito. Kaya po, buwan-buwan, tinatawagan ka po nila, chinecheck ka po nila, kahit sa bahay nga po pinupuntahan ka po nila. Talaga parang maano lang po nila yung pangangalaga po sa inyong anak at sa iyong magiging anak at mismong sa inyo po, sa aming mga buntis. Isa pang maipagmamalaking programa ng Makati ang kanilang kampanya kaugnay sa breastfeeding. Umani ito ng papuri mula sa World Health Organization na naging inspirasyon nila sa pagkakaroon ng sariling Human Milk Bank. Ang Human Milk Bank na ito sa Bangkal Health Center ay nakatulong na sa mga bata sa ospital ng Makati at ilang pribadong ospital hanggang sa Cebu. Sa mga darating na taon, makakaasa ang mga mamamayan ng Makati sa mga karagdagang benepisyong pangkalusugan mula sa lokal na pamahalaan. Promise po sa amin ni Mayor June, sa health center po magkakaroon na po ng 24/7. Kaya po kaya po mababawasan ang ospital ng Makati ng mga konting pasyente dahil magkakaroon na po kami ng 24/7 sa health center po. Yun po yung promise po niya sa amin. Magandang Makati Magandang Makati. Kaya nga maraming nahihikayat tumina rito, maraming nahihikayat na
magtrabaho rito. Maraming nahihikayat na mag-aral dito kasi nakita nila na kung kami ay mangangarap, mangyayari ito.